I think, sir, ang kailangan po kasing mapakita dyan is how things are done really by the intelligence sector. No? Meaning, ano ba talaga yung nangyayari on the ground pagdating sa intelligence? At dyan po tayo darating, whether it be through yung kung meron mang witness na ipapakita yung prosecution or syempre sa defense, meron din kaming mga witnesses dyan at nasabi naman namin na meron kaming mga reservations rin na kung kinakailangan, i-representa natin. Parte to no, nung tanong ni Senator Judge Pancilo Lacson kumakailan na kailangan kasi iharap talaga kung sino ba talaga yung may kaalaman sa intelligence. Obviously, it's not us lawyers. It's also not normal employees no, ng government. It will be the intelligence specialist. Tungkol sa kaligtasan ng Vice Presidente and ano pa ho ang silbi nung mga nandoon na AFP, PMP, NICA, etc. na kinakailangan pang gumasta ang OVP ng ilang daang milyong piso para lang masiguro na wala po manggugulo doon sa pupuntahan ng Vice Presidente? Opo, Manong Ted, yung kailangan nating iklaro yan. Hindi lang security po ng Vice President yung pinanggagamitan ng ganyang confidential funds. It's actually a lesser parang kind of aspect of it. It's really the programs itself. Kung magpapalabas ka ng programa, dapat dun sa targeted areas, di ba? Dun sa nangangailangan. And to be able to identify targeted areas, meaning areas kung saan merong mga recruitment, kung saan naghihikahos yung mga tao at naiengganyo dito sa mga recruitment activities, doon dapat tinatarget yung mga kumbaga programa ng OVP na makakatulong. So it's really more for that, no? It's not just merely security ng VP. I think mababaw naman po kung security lang ng VP yung pag-uusapan natin. It's really on the programs po talaga. Of course, I'm not saying kayo yung mababaw, Manong Ted. What I'm saying is, ina-explain natin sa tao na mababaw naman kung security lang ng Vice President yan. But ang hirap lang magsalita sa ngayon, Manong Ted. I hope you understand. Yes, we know. I hope I can give you a glimpse of ano at least, no, yung ang pinanggagalingan ng OVP ng mga panahon na yun. Doon muna tayo magpunta, doon po sa paratang ng prosecution na parang ginost nyo raw po sila last week. Wala daw pong reply. Ano po ba nangyari? Talagang di po ba kayo nag-reply? Nako, ayoko na pong patulan sana yung yung ghosting. Yung nangyari po kasi diyan, as I was informed, no, is August 14 yung availability ng mga lawyers na magpa-participate sana doon sa comparison. Kaya yun yung naipahayag sa kanila. Although naintindihan ko naman yung sentiments ng prosecution given that the witness was supposed to be presented. I think Monday pa nga kung hindi na suspende, no, yung ating trial nung Monday. But in any case, na-explain naman kahapon yan, no, na at nag-decide na rin ng ating presiding officer na maaari namang gamitin yung tabulation o yung summary, kumbaga, na ginawa ng witness at hindi naman talaga kailangan yung comparison. Yung comparison is really for the purpose of stipulation at hindi naman po obligasyon ng depensa na mag-stipulate. No? So, ang mangyari na lang dyan is na-presenta naman po yung witness kahapon using yung table. At kami naman, syempre, we can object to certain things pagdating sa aming panahon, no? Meaning once they offer those documents in evidence, the formal offer nila, or during our cross-examination later. So, yun naman po ay siguro, I think tapos na yung issue na yun. So, hindi ko na rin po i-address pa o palakihin pa lalo. Oo, sige po. Pero ano ba dapat ang i-stipulate? Mapapabilis po ba nun dapat ang proseso dun sa nangyaring hearing kahapon or wala rin talagang bearing po yun? In all objectivity, talaga naman pong when parties stipulate, mapapabilis po talaga yung proseso. Hindi na po kailangan ipakita na authenticated na authentic po, no, yung mga dokumento. Pero ang sa totoo niyan, wala naman po kasi talagang obligation ng either party to stipulate. Kumbaga nasa depensa po yan o nasa prosecution kung gusto naming mag-stipulate. And in this case, I think we have been firm from the beginning na we are not willing to stipulate dun sa acknowledgement receipts because to be very frank lang, once you stipulate, you also foreclose certain defenses that you can raise for your client.
So based on my understanding, kumbaga kung nagkaroon na kayo ng discussion or nagkaroon na po kayo ng reiteration sa kanila na wala na dapat stipulate kasi ang magde-decide naman in the end is yung pong mga Party, senator the judges party po. natin. Yes po. Eh hindi Opo. naman na talaga dapat magkaroon pa ng meeting in the first place. So ibig sabihin, hindi po fair na sabihin na you were left hanging at may ginost kayo kasi hindi rin naman kayo nag-confirm tungkol po sa meeting na yon. Well, para lang maging objective tayo, gusto kasi magbigay ng ating presiding officer ng isa pang session, no? One more chance para tingnan kung maaring ang mag-stipulate. At talaga namang nagkaroon ng directive na sana magkita yung mga parties. Although pagdating sa defense, I think Attorney Christine Ferrer, because she was the one on deck at that time, mentioned that it has to be in a schedule that is mutually agreed upon by the parties. No? Although nagsabi naman ang presiding officer na I think ang gusto niya sana mangyari is Thursday, Friday last week. No? But yun nga, hindi nangyari. And so, while we understand the sentiments of the prosecution, yung sa amin naman sa defense is that we were always firm na we were not willing to stipulate on those acknowledgement receipts. Kasi we're talking about 4,000 something documents that we will have to stipulate on. And we do not think it is in our best interest to do so, especially kasi nga may mga depensa po na hindi natin ma-erase o ma-waive na natin once we stipulate. Ayun, at least malinaw na. Attorney, puntahan po natin yung nangyari po kahapon doon po sa impeachment hearing. Isa po sa pinakamabigat na lumabas kahapon, ito daw pong mga acknowledgement receipts sa DepEd confidential funds na pare-pareho yung date pero galing sa iba't ibang lugar. We know na prosecution side pa lang ito, pero sa side ng defense, pag oras nyo na po, may papaliwanag nyo pong lahat ito. Kasi parang kahapon, nakapagbiro pa yung prosecution side na sinasabing nag-ala Superman, something like that. Oo. Well, naintindihan naman natin kung bakit yun ang pinapalabas ng prosecution. Natanong din po ako kahapon kung sa tingin ko ba ay talagang specifically pinili yung mga yung mga ARs na yon para maipakita na ganun nga, pare-parehong date. And sabi ko naman, wala namang problema doon. It's within the right of the prosecution na piliin kung ano yung mga acknowledgement receipts, no, na ipapakita nila to strengthen their theory. Pero pagdating naman po sa depensa, we will definitely address that. Hindi ko lang po mapag-usapan ngayon dahil nga that will really be on the merits. Pero definitely, that is something that we are ready, no, to address once time na po namin magpresenta ng ebidensya para makita namin, no, para mapakita namin sa taong bayan na wala naman pong kamalian o labag or any violation to the joint circular na naganap dahil dun sa pare-parehong mga date. Hindi ko alam kung pwede. Yes po, attorney, hindi ko alam kung ito pwede nyo ipaliwanag briefly or sagutin lang na mabilis. Kailangan po ba talaga physically present ang isang SDO sa bawat lugar pagka po may mga disbursements? Or sa defense na lang? Paano po? Ma'am Chacha, naintindihan ko yung tanong nyo, but merit kasi yan kasi part ng defense namin yan. Okay, sige, Part understandable. Oo, kung hindi po masasagot. But tingnan natin if that is something that can be addressed in the cross-examination later. Yes. Para mas maliwanagan. Attorney, kami po'y humihingi ng pangunawa sa inyo, no? Kasi nga sa aming napapanood lamang, sabi nga, one-sided, di po ba, no? Ako, iiwan ko na itong mga pangalan na mga kontrobersyal, itong bacon, itong kamote, etc. ito. Kasi may mga pangalan ito and then sinasabi nga po ito ho ay mga alias kasi nga po confidential fund ang ginamit dito. Okay na po ako dito. Hindi ko na ito tatalakayin this morning. Pero paano ho natin maikakatwiran na walang ginawang kamalian ang OVP o DepEd doon po sa mga resibo na ni walang pangalan kung sino ang tumanggap at pagkalalaki ng halaga? I mean, siguro po hindi mo na kinakailangan maging abogado para malaman na doon pa lang po talaga klaro na may mga paglabag dito po sa audit rules na ito ng COA. I think, sir, ang kailangan po kasing mapakita dyan is how things are done really by the intelligence sector. No? Meaning, ano ba talaga yung nangyayari on the ground pagdating sa intelligence? At dyan po tayo darating, whether it be through yung kung meron mang witness na ipapakita yung prosecution or syempre sa defense, meron din kaming mga witnesses dyan at nasabi naman namin na meron kaming mga reservations rin na kung kinakailangan, i-representa natin. Parte to no, nung tanong ni
Senator Judge Pansilo Lacson kumakailan na kailangan kasi iharap talaga kung sino ba talaga yung may kaalaman sa intelligence. Obviously, it's not us lawyers. It's also not normal employees ng government. It will be the intelligence specialist. So, I think masasagot yung mga yan once meron na po tayong kumbaga makuha ang informasyon doon sa may mga alam talaga doon sa confidential or intelligence operations on the ground. Intelligence operations, sa simple hong pananaw ng ating mga kababayan, ang pinag-uusapan yung bibili ka ng informasyon o kaya naman po safe house na kakailanganin para doon manatili ang mga tao na merong confidential operations. Pero dito po, ang sinasabi ng COA, supplies ito eh. Mga supplies na binabanggit, ano po. Kaya halimbawa, Tacloban City, wala pong pirma dito kung sino tumanggap, ₱250,000. Paano ho namin po dapat tanggapin ito? Well, opo. Actually, Manong Ted, para klaro din yung usapan natin, wala pong findings yung COA dyan eh. So, wala po silang sinasabi na yung mga pirma lang ay non-compliant sa joint circular. So if you look at all yung mga naging findings nila from the AOM all the way to the notices of disallowance, kasi meron for 2022 and 2023 yung OVP, ni isang finding, wala po silang finding dyan sa acknowledgement receipt. So I think yun yung hindi nakaklaro sa ngayon. Wala po yung finding, yung acknowledgement receipt. So basically, COA considered the acknowledgement receipts as being compliant except for certain things. And this is just factual, no? Pagdating po doon sa OVP, meron po kasing nabanggit doon na nabiling mga tables and computers na ang sinasabi ng COA initially is kailangan ng sales invoice. Pero doon po sa mga pirma lang, walang pangalan, or pangalan, walang pirma, ay wala pong findings ang COA dyan. So they took it as if it was, at least, from our point of view, they took it as if it was compliant with the JC. Kung compliant siya, bakit kasama siya doon sa mga disallowed? At ito nga po kung... Go ahead, sir. Yung disallowed po, yung dinisallow po, Manong Ted, sa aking pagkakaintindi at sa aking pagsusuri doon sa notices of disallowance sa OVP, ay yung pong mga, unang-una, yung mga binigay na reward na para sa kanila, hindi po sila na-satisfy doon sa binigay na tinatawag nating documentary evidence of success. Yung sinasabi nila na pag nagbigay ka ng reward, kailangan kasi sa JC, magbibigay ka rin ng dokumento na nagpapatunay na naging successful yung information gathering. At hindi daw po para sa kanila satisfactory yung naibigay ng na certification ng BPSPG. No? Meaning no untoward incidents happen. And yung pangalawa naman po na na-disallow is just really yung tables and chairs as well as yung computers. Kung hindi ako nagkakamali, may kasama rin computers na nabili. Na ang hinahanap naman nila ay hindi nila sinasabing mali yung acknowledgement receipt. Ang sinasabi po nila, dapat yon ay may resibo. Oo, pero dito po sa COA report nga, yung mga binabanggit na mga unsupported procurement expenses, etc. Pati bahagi ng COA report nga kaya mayroong pinasasauli na halaga ay dahil po dito sa ating pinag-uusapan. Well, anyway, naunawaan po namin ang inyong sinasabi as part of your reasoning and perhaps defense eventually po, sa inyo pong pakakataon. Pero enlighten us, attorney, kasi kahapon sinasabi, may mga events, yung tupad, yung pamimigay ng bigas, etc. etc. Kinlaro naman po ni Ginoong Escudero na hindi ginamit yung pera para doon sa pamimigay ng bigas, di po ba, etc. Right? Tama po. Okay. Tama po. At ang sinabi, ay ito ay para doon sa intelligence gathering, right? Sa safety. Safety, okay, sige. Tama po. Ang hindi ko maintindihan ng lubos, ano ba ang kinalaman o mandato ng DepEd para sa ganyang uri ng operasyon, intelligence? At ano ho ang mandato ng OVP para sa confidential information gathering? OVP siya Hindi naman siya, alam niyo yun, intelligence community. Bakit po may ganung papel sa buhay ng mga Pilipino ang OVP at saka DepEd? Opo. Siguro in broad strokes na lang po para we don't delve into the merit. Pagdating po sa OVP,
ang naging programa nila as was presented na during yung pinakita yung kanilang physical and financial plan is for the safe implementation of their program. Mm-mm. So, ibig sabihin, hindi ginastos yung pera para sa mismong programa, Mm-mm. pero ginastos yung pera para nang sa ganun, targeted yung mga programa at safe yung implementation. So, kasi syempre sa mga lugar na pinupuntahan ng OBP Mm-mm. para ma-implement ang kanilang mga programa, hindi natin mayatubili na may mga risk dyan, no? At sometimes no, may mga kumbaga elementong hindi maganda na gustong gumawa ng gulo sa mga ganyang lugar. So yan po yung naging basihan no ng OVP. Pagdating naman po sa DepEd, factual lang din po tayo kasi I don't want to go into defenses. But as you know, Manong Ted, even when I was in DepEd and nag-uusap tayo, marami pong problema yung DepEd. Kung naalala nyo, nagkaroon ng barilan sa Masbate. No, nagkaroon ng engkwentro sa Masbate sa labas mismo ng ating paaralan. Meron din po tayong mga issues ng recruitment sa ating mga schools ng ilang mga grupo. So yan po ang naging basihan ng DepEd noon, and ang sinasabi ko po ay base lang din sa aking experience at base sa mga information na binigay sa akin bilang spokesperson on how to address these issues nung tinatanong ako noon. Ayan po ang naging mga kumbaga, basihan kung bakit humingi ng confidential funds ng DepEd noong mga panahon na yun. Okay, sige. Ihiwalay natin OVP and DepEd. Sa OVP ka ninyo, para masiguro na kapag nagpapatupad na ng mga programa, lalo na ho siguro yung mga tulong na ginagawa po ng tanggapan ni Vice Presidente sa mga kanayunan, na masiguro na safe yung lugar at walang anuman pong disturbance doon o banta sa seguridad. So, yun po ang purpose. Pero alam naman po natin na ang una, 200 nga mahigit ang kanya sinasabing enforcement ng kanyang seguridad. Ganong karami ang sinasabi pong nagtatanggol sa kaligtasan ng Vice Presidente. And ano pa ho ang silbi nung mga nandoon na AFP, PMP, NICA, etc. na kinakailangan pang gumasta ang OVP ng ilang daang milyong piso para lang masiguro na wala po manggugulo doon sa pupuntahan ng Vice Presidente? Opo, Manong Ted, yung kailangan nating iklaro yan. Hindi lang security po ng Vice President yung pinanggagamitan ng ganyang confidential funds. It's actually a lesser parang kind of aspect of it. It's really the programs itself. Kung magpapalabas ka ng programa, dapat dun sa targeted areas, di ba? Dun sa nangangailangan. And to be able to identify targeted areas, meaning areas kung saan merong mga recruitment, kung saan naghihikahos yung mga tao at naiengganyo dito sa mga recruitment activities, doon dapat tinatarget yung mga kumbaga programa ng OVP na makakatulong. So it's really more for that, no? It's not just merely security ng VP. I think mababaw naman po kung security lang ng VP yung pag-uusapan natin. It's really on the programs po talaga. Of course, I'm not saying kayo yung mababaw, Manong Ted. What I'm saying is, ina-explain natin sa tao na mababaw naman kung security lang ng Vice President yan. But ang hirap lang magsalita sa ngayon, Manong Ted. I hope you understand. Yes, we know. I hope I can give you a glimpse of ano at least, no? Yung ang pinanggagalingan ng OVP ng mga panahon na yun. Ang gagandahan lang po sa ganito pong talakayan po, attorney, kasi yung tanong namin, yung kaisipan namin habang nanonood kami ng impeachment, nandidiyan kayo na sumasagot ng buong laya. Nang wala pong, di ba, ng buong laya, na wala pong walang sisita sa inyo sa gusto nyo sabihin, at narinig nga namin, no? Dito po sa ating pong talakaya. Kasi marami po nanonood at ganun din siguro ang katanungan. So, sir, ngayon kasi nalulunod kami sa ganito pong uri ng mga informasyon, di ba? Lalo na ho at pinagtatawanan, itong Patiting, Andy Lim, alam niyo ho yun, ito nga mga kung ano-ano mga pangalan, nabubugbog kami ng ganitong informasyon. Ngayon, narinig namin kahit na po medyo hindi po ng buo, no, ang inyo pong side kasi kaninyo ayaw ho ninyo maglahad ng mga ilang pang detalye. Pero matagal pa kayo eh. Ang sinasabi ho ng impeachment court spokesperson, baka next year pa kayo mapakinggan eh. Attorney. Opo. Kaya po, alam nyo, Manong Ted, naintindihan ko yung ganyang sentimento. At it's also disadvantageous to us, diba, as a defense na nalulunod lahat dun sa side ng prosecution. That's why we're serious, and I consulted, the Vice President also, our client, no? We're seriously considering yung suggestion din ng ating presiding officer na magkaroon ng spokesperson na baka hindi parte ng
legal team nang sa ganun wala tayong risk ng sub judice. Para po mas ma-explain din yung side namin. This is something I am personally seriously considering and something I've already discussed with our client also. Akala ko... Para naman po, pag na-interview nyo ay hindi kumbaga bitin ang sagot sa inyo, Manong Ted. Akala ko papayag na kayo na pagkatapos ng mismo ng prosecution sa artikulong ito, kayo na kaagad na susunod para magkaalaman na tayo. Hindi yung hintayin na sila, maubos muna sila, matapos sila sa 4 na artikulo, tsaka pa kayo. Naintindihan ko po yung ganun, Manong Ted. And sa totoo lang, pinag-isipan din talaga namin yan. No? Hindi namin yan basta-basta ibinaliwala. But, it will really go into the burden of proof. At we will start playing around with the burden of proof. And kahit naman po sa regular courts, no? Kahit ilang counts pa yung i-file sa isang nasasakdal, nauuna talaga yung prosecution. So, yan po talaga naging desisyon ng defense team. But I do understand your sentiment, and that's why siguro ang isang magandang kakarang sagot dyan is but maybe listen to the sandali lang po, medyo napuputol. Ang isang magandang sagot po ay ano, attorney? Isang magandang o mabilisang tugon dyan is to have a spokesperson na hindi parte ng legal team, no? Nang sa ganun ay mailabas yung side without the risk of being cited in contempt. Opo. Sige. So ano pong sagot dyan ni Vice? Pumayag na po siya na magtalaga kayo talaga ng isang spokesperson po na hindi kasama sa defense team? Opo, napag-usapan naman namin. She is also considering it na talaga. It is a matter of looking for the right person to do it. At sa ngayon, habang wala pa kaming nahanap, siyempre ako muna po yung tatayo. At medyo may risk lang talaga pagdating sa contempt in terms of yung rules on sub judice. But I'm trying my best na ma-explain lahat factually without really venturing into the merits. Or kasi po yan ang sub judice naman is trying to sway the opinion of the public one way or the other, di ba? And to influence the court, no? At yun ang sinusubukan nating iwasan. Ito po lamang nakaligtaan ko ito. Ano ang paliwanag dito na inconsistent yung petsa? Nag-withdraw sa bangko December 22, 2022 pero nauna po yung aktibidad December 15 hanggang 18. Opo, meron pong paliwanag dyan. Baka siguro para hindi tayo pupunta sa defense, I would urge you kung makakuha kayo ng kopya, Manong Ted, to read yung responses. Kasi ang napag-uusapan is yung yung findings sa AOM, findings sa notice of suspension, pero hindi pa kasi napag-uusapan ano ba yung sinulat ng OVP sa kanilang response or ano bang sinulat ng DepEd sa kanilang response kaya nagkaroon ng credit notice yung DepEd. Yun nga po Kaya kami ganito nga ang ating katanungan kasi nga po sa totoo lang madalas bitin nga kami sa panonood po at saka po sa lalo na po din kapag hindi nahihimay ng husto doon sa testigo yung mga gusto ho namin mapakinggan ng mga informasyon. Sige, so attorney, kinasuhan na po ng grave threat si VP Sara sa RTC po ito, meaning pumanik na sa hukuman. Ano ang implikasyon nito o komplikasyon kung meron man sa impeachment case na kinakaharap po ng bise? Opo, number one, yan po ay something we already anticipated. With everything that's going on, I think understandable, Manong Ted, that is something we really anticipated na. Ngayon, nung nagsimula yung kaso na grave threat na yan, ako po ay parte nung mga abogado niya dyan sa preliminary investigation. But since I have to focus on impeachment, yung grave threat po na kaso sa RTC is now with Attorney Paul Lim, At siya po yung naglabas ng kanyang I don't want to siguro unahan siya sa mga pahayag niya, but doon sa tanong niyo kung anong implikasyon para sa atin, although syempre lumalabas na may kaso na na-file, etc. But sa atin, mariin na naman sinasabi parati kahit ang prosecution na this is an impeachment proceeding, so it doesn't really rely, or depend on yung legal proceedings sa court. So sa atin, hindi naman natin nakikita na may implikasyon yan except for maybe dun sa optic, But we are ready to face that grave threat cases doon sa RTC. In fact, there were already moves filed or motions filed yesterday. So
ano naman po, confident naman po tayo dyan sa kaso na yan. And again, that is something we really anticipated, no, in line with everything that's been going on. O sige po. So attorney, sangayon ba kayo na gawin na po itong hapon ang trial para po tama ho naman sa amin lang po, no, tama naman si Ginoong Zubiri na para po na hindi nabibitin din. Dapat kahapon kung tapos na ho sila, magkokross na kayo para tuloy-tuloy ba? And then mas mahaba po yung mapuntahan para ho bumilis-bilis din at bago magpasko tapos na kayo kasi sabi nga aabutin ng Pebrero next year eh. Opo, kahit naman po tayo, ayaw nating umahaba to at paabutin ng Pasko. So if that will help, wala po tayong problema dyan. We have no objections. In fact, sa scheduling, tumusunod lang po talaga tayo, no, sa kumpas ng impeachment court. Sa akin, personally, natawa nga ako kahapon kasi nung tinatanong ko sa press con, sabi ko, nasanay kasi din talaga ako dun sa 2 p.m. Schedule noon. So I also had to adjust to the 10 a.m. But in any case, sa atin naman po, susunod lang po tayo kung ano sa tingin ng impeachment court ang mas ikakaganda. Tayo naman po ay wala tayong kahit anong objection dyan. Kumusta po ang inyong ngayong gastusin kasi hindi pumayag po ang Senado na sila ang gumastos sa inyo po mga pagkain dyan at inumin, etc.? Opo, we make do naman po, Manong Ted. Hindi naman po kami kailangan, sabi ko nga sa inyo nun, kahit yung lunch, 30 minutes lang naman. So, at lalo na pag ikaw yung nakasalang, hindi ka na rin naman talaga nakakakain, siyempre, kasi you're preparing. So, okay lang po kami, Manong Ted. Nagpapasalamat kami kasi maraming mga even nag-email sa law firm ko, no, asking if they can donate. Pero tinanggihan po natin yung mga yan. Tama na po yung suporta at mga dasal ng mga sumusuporta sa atin. Okay, sige po. So, attorney, paumanhin kasi po kami natawag sa inyo para nga itong ating pinag-uusapan na talakayan na ito para may yung katanungan namin kahit papaano po, hindi man po sagad-sagad ang inyo pong paglalahad ng informasyon, makakuha kami ng panig ng bise. Opo, maraming salamat din po, Manong Ted. I really appreciate, no, na sa inyong programa talagang humahanap kayo ng balanse. And I think even with all other media outfits that we really try to accommodate as much as we can.